Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Ems. Ayan. So ayan nga no. Kagaling ko lang ng palengke. Medyo haggard nga ang yung face lang ko. Meron lang ako ikukwento tungkol nga po sa aking ah, sa nangyari ngayong araw na to sa pamamalengke kong ano. So sa pagbibidyo ko pala ng pera. So ayan nga po guys no, kung bago ko pa lang sa aking channel, papindot naman ng subscribe button dyan. Ayan, paki-like and share na rin po na iba ko pang mga video. Salamat po ng marami. So, ayan nga po guys, no, ikukwento ko lang yung nangyari sa akin sa palengke, sa bayan. Umalis ako dito sa bahay. Wala akong perang dala, as in wala, dahil magwi-withdraw nga ako sa ATM na lang. Doon manggagaling yung pambibili ko sa papamili ba? Doon manggagaling sana. So, ito ngayon ang nangyari, ang siste. Nag-withdraw ako sa ATM machine. Hindi na ako dumaan dun sa isa kong bangko talaga kasi nga may mga tao, magwi-withdraw ka lang, kailangan pa ng number. So, dumiretso na lang ako sa ibang ATM. So, nakita ko nga itong bangko na ito. Dito ako nag-withdraw ng cash ng halagang 10,000. Kasi yung iba kasi doon, yung kalahati doon ay ipangka-cash out ko nga. So, ito nga nangyari no. Naka-withdraw na ako ng 10,000. So, syempre ako hindi ko na binilang yung paglabas ng pera sa ATM machine ay hindi ko na binilang. Then, direkta ko na agad sa bag ko yung perang na-withdraw ko. After ko nga mag-withdraw ng pera, ay nagpunta na kagad ako dun sa bigasan. Ang bigasan ay tawid kalsada from dun sa bangko na yon kung saan ako nag-withdraw. And then, dalawang sakong bigas sana yung bibiling ko dun sa bigasan na yon. Ngayon, nagbigay na ako ng 3,000 ng 3,000 doon sa tindera. Ngayon, tinitingnan ni tindera yung 3,000 na yun ay galing yan doon sa pera sa pera na winidraw ko. Inabot ko yung 3,000 doon sa tindera ng bigas, binilang niya ngayon, tapos tiningnan niya yung pera. Kinilatis ba? Siyempre, natural ganun ng mga tindera, kikilatisin ang mga pera. So, sabi niya sa akin, tita, saan galing yung pera mo? Ganun ang bungad ng tanong niya. Sabi ko, sa ano nga, sa bangko na yun, nagkawi-withdraw ko lang. Tapos sabi niya, kasi fake yung pera mo. Sabi ko, ha, paano fake yan? Eh, galing mismo yan sa ATM doon sa bangko na yun. Kaya paano magiging fake? So, nagulat ako sa sinabi niyang ganun. Kaya, sabi sa akin ng tindera ng bigas, bumalik ka dun sa bangko na yon kung saan ka nag-withdraw at i-complain mo yung pera na na-encounter mo ngayon na may nakasamang fake na 1,000. Isa lang naman yung 1,000 pero napakalaking bagay nun sa mga katulad nating mga tindera. Sa mga lumalaban ng patas. So, ayan nga po guys, no, pasensya na po. May mga bumibili-bili kasi. Babalik nga po tayo, no. So, nagpunta na nga ako dun sa bangko. Kinumplain ko nga yung na-withdraw ko na 10,000 ay may napasama na 1,000 na fake. So, yun. Sabi ni attendant, paano ko daw nalaman na fake? So, kasi tinitingnan niyang mabuti yung pera. Tapos sabi ko, tinanong niya ako kung paano ko daw nalaman na fake. Sabi ko, ayan, tingnan niyo pong mabuti kung paano nga ba malalaman kung fake yung pera niyo o hindi. So, ganun kagad ang entrada ko.
Tapos, pero maayos naman yung pakikusap ko, hindi naman po ako suplada. So, tapos yun na nga, sabi niya sa akin, sagutin ba naman niya ako na sa teller pa lang naman daw ay makikita na daw na fake na yung pera. Sinagot ko naman din siya na yung attendant na ay sinagot ko rin siya na kung na-detect sa teller yan, dapat hindi na yan maipapasok doon sa ATM machine kung saan ako nag-withdraw. Natahimik siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, doon sa attendant na yun, ay common sense na lang, sir. Common sense na lang po, sir. Kung ang pera na fake na ito ay na-detect na kagad sa teller, dapat po ay hindi na po yan maipapasok sa ATM machine. Ngayon, nagkataon na ako ang nag-withdraw, kaya ako ang nakakuha ng fake na 1,000. So, hindi siya nakaimik. Sabi niya, anong oras daw ako nag-withdraw? So, pinakita ko ngayon yung resibo ng ATM machine. Buti na lang kamo at hindi ko pa iyon na itapon kasi ang kadalasan na ugali ko pag naka-withdraw na ako ay itatapon ko na yung resibo. So ngayon ang nangyari, binigay ko na ngayon yung resibo, nakatibayang nag-withdraw ako sa bangko nila. Tapos sabi niya sa akin, sulat na lang daw ako, gumawa daw ako ng sulat para ipasok daw nila sa customer service nila. Sabi ko naman, wala akong kasiguruduhan kung maibabalik ba yung 1,000 ko. Kasi sa galing naman yan sa bangko ninyo. Galing naman yan sa bangko ninyo. Sa ATM machine ninyo. Kaya, paano ako makakasiguro kung mababawi ko pa yung 1,000 o hindi at ilang araw pa bago ko malaman kung talaga bang ibabalik sa akin yung 1,000. Di ba tama naman ako, guys? Paano ko mababawi yung pera na 1,000 na fake na galing naman sa kanila? Hindi. At hindi ko naman din kasalanan yun dahil ako, nag-withdraw lang ako ng pera na galing sa ATM machine nila. Anong kinalaman ko doon kung fake ba yun o hindi? Tsaka paano ko nga naman talaga malalaman kung ibabalik pa sa akin nila yung 1,000 na yun o hindi? Alam nyo guys, magkano lang ba ang tinutubo natin sa tindahan? 2 piso, 3 piso. Minsan kulang-kulang pa yung mga bumibili. Mga kulang-kulang ng bayad. So, di ba, sa tingin nyo, napakahirap kitain ng 1,000. Tapos sa isang iglap, mawawala. Sino makikinabang nun? Kaya talaga ipinaglalaban ko dun sa bangko na yon yung pera na hindi ako ang may gawa. Ibinabalik ko lang sa kanila kung ano yung na-receive ko. Tama naman ako doon, 'di ba? Wala naman akong ano doon kasalanan. Kaya pinaglaban ko talaga 'yon. Pero ipinagdul-dul-dulan talaga sa akin nung attendant na sulat na lang daw ako kahit Tagalog doon sa customer service nila at ngayon hindi daw nila alam kung ilang araw. So it means na walang kasiguruhan kung maibabalik pa sa akin yung pera na 1,000 o hindi na. Ganun yung kabuang ano doon. Wala akong kasiguruhan. So 'di ba nakakapanlumo. Tapos isa pa tiningnan niya daw sa CCTV na after ko raw mag-withdraw ay tumawid daw ako. Oo, tatawid ako kasi bibili ako ng bigas. Pero wala akong kasama. Kasi sabi niya sa akin kung may kasama daw ako. Sabi ko wala akong kasama. Nakita niya sa CCTV din na wala akong kasama. So, yun. Sa haba ng pinag-usapan namin, siya na lang ang gumawa ng sulat na sa pag-withdraw ko nga daw nga ng pera ay may napasama na fake money. Pinirmahan ko na lang. Sabi ko na lang, bahala na ang Diyos kasi ayoko na rin humaba ayoko na rin humaba yung diskusyonan. At ayaw din akong pakinggan ng attendant na kayo ang may kasalanan yan. Dahil kung tutuusin, ako nag-withdraw lang ako. Maraming bangko na ako pwedeng mag-withdraw. Pero napatapat lang ako sa bangko ninyo.
Kaya kung saan ako naka-withdraw na may kasamang fake money. Kaya at sasabihin ko rin po sa inyo, sinabi ko dun sa attendant na hindi ko mawi-withdraw yung 1,000 na yan, na fake money na yan, kung hindi iyan, kung hindi mismo galing yan dito. Ibig sabihin yung, kung sa teller pa lang, na-detect na agad na fake money yun. 'Di ba? Ibig sabihin, kahit sila mga teller naiisahan, hindi lang nila hindi lang nila napansin siguro. Siguro sa dami ng perang binibilang, bangko eh. Kaya gano'n, nalusutan pa rin sila. Sa sobrang stress ko, napaiyak na lang ako kasi wala akong kasiguruduhan eh. Kung napaiyak ba ako sa stress, wala akong kasiguruduhan kasi kung mababawi ko pa yung 1,000 ko, na sila naman talaga dapat ang magbalik dahil sa bangko nila galing yun. Wala akong magawa, kaya umiyak na lang ako sa sobrang stress. At isa pa, nanginginig ako nung time na yon. Sa sobrang stress siguro, sa sobrang inis, dahil wala akong magawa. Tapos, yun nga, nakalabas na ako ng bangko. Siguro mga 30 minutes ako nakatayo dun sa bangko. Sa harap ng bangko sa labas. Wala pang camel. After 30 minutes nga po ay nandun na nga ako sa labas ng bangko, no. Nanginginig ako sa inis, sa galit, sa stress. Nanginginig ako, halos di ako makalakad. Ako pa naman ay pag na-stress ay naninigas yung mga binti ko hanggang sa parang hindi ako makalakad. Sa ganyan ako talaga ma-stress. Ngayon, siguro habang nasa labas ako, napagdiskusyonan siguro nila ng mga staff doon ng bangko na abunuhan na lang nila yung 1,000. Kasi lumabas yung isang attendant, yung hindi ko kausap, ibang attendant. Lumabas siya ng bangko, sinabihan, ibinigay sa akin yung 1,000. Binalik niya, kinuha niya yung fake, tapos ibinigyan niya ako ng tunay na 1,000. Medyo nahimasmasan din ako kasi sa totoo lang, mahirap talaga kitain ng pera sa panahon natin ngayon. Pero salamat din sa kanila dahil kahit papano naawa rin sila sa akin kasi sa kanila naman talaga na ang mali eh, hindi sa akin. Nasa kanila ang mali. Nagkataon lang na ako ang naka-withdraw ng fake na 1,000 na yun. Napasama sa na-withdraw ko na pera. So, ayun nga po guys, no? Lesson learned sa atin. Sa mga nagwi-withdraw ng pera dyan sa ATM machine. Lesson learned. After mag-withdraw ng pera, make sure talaga na yung lugar na pag-withdraw ninyo ay yung medyo safe ka. Kasi kaya ako, ugali ko talaga, lalo doon sa lugar na yon sa may palengke. Pagka-withdraw ko ay hindi ko na binibilang. Diretso bag, diretso wallet. Bakit? Kasi marami pong snatcher sa lugar na yon sa palengke na yon. Marami po talagang mandurugas, snatcher, holdupper. Meron, marami po doon. Sa katulad ko, matanda na ako, hindi na matuli ng takbo ko. Hindi na ako pwede sa track and field. Kaya pag once na na-hold up ka na, ibibigay mo na lang. Kaya ang ugali ko talaga ganon. Ikaw once na nag-withdraw, diretso bag, diretso wallet. Ang resibo, minsan tinatapon ko na agad. So, lesson learned, ganon. Huwag basta itatapon yung resibo. Kung nasa bangko ka, pumunta ka muna sa malapit sa guard at bilangin dun yung pera na withdraw mo. Kung tama ba yung perang na withdraw mo at kung wala bang napasamang fake na katulad ng sa akin. So, ganun lang ang pinaka-lesson sa ating mga nagwi-withdraw ng pera via ATM machine. So, yun nga lang po guys, share ko lang po yung nangyari sa akin ngayong araw. So yun nga lang, hanggang dito na lang ang video ko guys. Medyo ano pa ako minsan lutang na nawawala ako sa wisyo kasi sa nangyari nga po, no.
So, ayan nga po guys, no. Wala pa daan tong video ko sa wall niyo. Baka naman, pahingi naman ng isang subscribe dyan. Papindot na rin po ng notification bell. Palike and share niyo na rin po. Lalo na itong video na ito for pag-iingat, for safety, para hindi po kayo matulad sa akin. Siguro kung hindi naawa yung mga teller sa akin, yung mga staff ng bangko na yon, siguro baka hindi ko mabawi yung 1,000 na yon. Nakakapanghinayang kasi sabi ko pa naman dun sa ang sabi ko pa naman dun sa attendant, ako sir, mahirap lang akong tao. May tindahan ako, maliit lang. Nagsikap ako kahit ganito na edad ko. Kasi, kailangan ko. Ngayon, kung walang kasiguruduhan yung pera na ito, bahala na ang Diyos sa inyo. So, ganun na sinabi ko. Kaya, siguro, nung wala na ako, nasa labas na ako, baka nag-usap-usap. Hati-hati na lang siguro sila. So, ganun pa man, talagang lesson. Lesson talaga to sa akin. At sana maging lesson din ito sa inyo. Sa pag-share ko ito, sa pagbabahagi ko na ito na nangyari sa akin. Unang-una talaga, mag-withdraw ka sa safe na lugar. Kung sa public man, kung nag-withdraw ka sa public, kailangan yung doon ka magbilang sa may malapit sa guard para meron kang witness. Para makita mo kagad talaga kung may fake na kasama, na may fake money ba nakasama sa mga perang na withdraw mo. So, hanggang dito na lang guys ha. Salamat po ng marami and God bless everyone. Thank you for watching.